Okay. Kasi una siyang natumba eh. Isang mapagpalayang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang Kawal Demokrasya Waldi Carbonero. Nandito po ako ngayon sa Paniki, Tarlac, upang sa ganun ay makatulong tayo sa pagbibigay ng linaw tungkol po sa gumimbal sa atin ang pangyayari na isang taga rito ay binaril sa harap mismo ng kanyang bahay. Ito po ang kanyang tahanan. Ito doon po nakahimlay ngayon sa loob yung pong Mrs. Gregorio. At ang kanyang anak na 25 years old, pareho po silang nakaburol ngayon dito sa loob ng bahay na ito. Dito po mismo, sa aking kinatatayuan, dito po nalugbok yung pong may bahay ng bahay na ito. At nandito pa nga po yung dugo. At ating pong napagtanong-tanong dito, mga tunay ng mga pangyayari. At ang isa po dito ay isang hindi naman po sasabihin natin na stranger o malayo po dun sa kaganapan ng mga nagpapatupad ng batas sa panig ng mga pulis. In fact, siya po ay isang NGO volunteer worker para sa pagpapalawak ng moral redirection ng ating pong kapulisan. Tingnan po natin sila ng konting pananalita tungkol po sa nangyari na ito. At sila na po ang magpapakilala at kung bakit po sila, ano ang kanilang relasyon dito po sa nasira mag-ina. Kayo po. Ako po si Nanay Pastora, kung tawagin, Nanay Pastora Belen. Ako po ay taga Valenzuela, no po. At ito pong mga bata na to ay taga Valenzuela, yung namatayan, no po. Ako po ay pinsan nila nung namatayan. Siya lang po ang nandito, kaya po ako ay nandito para damayan po natin sila. At sa video po na nasaksihan ko po, bilang matagal na rin naman po ako na isang NGO, nakita ko po yung pangyayari na kailangan po talaga na magkaroon ng hustisya. Pagkat nakita ko po yung ng baril na hindi, kung mapapansin, kayo po ang humusga, bayan. Hindi po siya nagkasa, walang kasa na nagawa, walang paghahanda na ginawa, kundi kinuha ang baril sa bulsa sa kanyang baywang at pinutok na lang basta. Nakahanda. Sa tingin ko po na nakahanda. Sa akin lang po yun palagay. No po. Pero bayan, iniiwan ko po sa inyo kung ano po yung inyong hatol doon sa nakita ninyo sa video. Ano po. Kasi I am not a judge, I am not God, and a judge po, and hindi po katungkulan na mag-judge. Yung panganib na lang po. Pero ang masasabi ko lang po sa inyo ay ito pong pamilya nito ay mababait na pamilya. Hindi po sila mga abusadong mga pamilya. At yung pong kaganapan na yun, makikita po natin dito na doon po sa dulo, nagpaputok ng boga. Ang bahay naman po niya ay nasa dulo din. Kaya po hindi masasabi na nakakaistorbo. Po. Yung pong biglang pagsugod niya, dapat po dumaan muna siya sa barangay. Yun po lang yun ay sa pananaw ko lang po. Dapat dadaan muna siya sa barangay bago po siya sumugod dun sa mga bata. Pero ganun pa man po ang mga bata po, nag-alala po kami na baka po magkaroon sila ng tinatawag po natin na pagre-rebelde o magdalhin ng galit o mag-create ng another gulo na o pagigigante. Kaya po dito po kami ng kapatid niya at yung anak ko na para po itong mga bagay na ito po ay ang amin pong partido, aming mga apo at ang aking pong pinsan ay aking mapagsabihan, maturuan ko po sila na nangyari na yan, hindi na natin maibabalik
ano po, pagmamahal ang iniwan ng Diyos sa atin, mahalin ng kaaway. Sabi ko, huwag rin natin sila mamahal dahil sa ginawa nila. Pero magpatawad tayo dahil ang batas ay wala sa kamay natin. Ang batas ay nasa batas ng Diyos at nasa batas na ginawa ng ating gobyerno. Yun lamang po ang bibigyan ko po sa inyong mensahe. At sinasabi ko pong muli, mahal ko po ang kapulisan. Mahal ko po ang mga tinutulungan ko. Ano po. At siguro po sa 30 pulis, ano po, wala lang po yung iniwan sa isang gulay, sa isang Basket. opo, sa isang basket na may gulay. Meron po talaga na isa na nahihiwalay. No po. At maaari po ito ay doon sa kanyang wisyo na ano ay nahiwalay po siya pansamantala at yung kanyang wisdom hindi po niya nagamit during that time. Na yun po yung naging daan para po siya ay mahantong sa ganitong mga problema na hindi po namin tuloy. Maraming salamat po. Isa pong pagpapaliwanag lamang, yung pong boga na sinasabi, hindi po ibig sabihin yan ay baril. Yan po yung mga kawayan na kanyon na nilalagyan po yan ng gas, thinner o kalboro. Kapag sinindihan mo, ito ay puputok at dahil sa ito ay kanyon, nilalagyan nila ng lata sa dulo at yun nagsisilbi nilang paputok. Ang tawag po nila rito ay boga. Ang tawag po ng iba riyan ay sumpak. Hindi po ito firearm. Yan po ay isang kultura dito po sa Paniki Tarlac na kung saan pagka New Year, ito po ay ginagamit upang sa ganun maging alternatiba sa labintador at mas murang alternatiba sa labintador. Yung nangyari po, itong biktimang lalaki, 25 years old, ay nagpapaputok po dito sa yard na ito. Pakikuha nga yung ilalim ng mangga. Diyan sa ilalim ng mangga na yan, nagpapaputok ng Kawayan Canyon. At yung bahay po ng pulis na taga Parañaque ay siguro mga 300 meters mula po dito sa aking kinatatayuan. Siya po'y sumugod dito, inaaresto yung bata at siyempre sa takot ng bata na ano mangyayari sa kanya sa kadahilanan ng napakarami ng mga inaaresto na hindi na po nakakabalik ng buhay. Ayaw niya pong sumama. At sapagkat ayaw niya sumama, inakap siya ng nanay niya. At sa pagkakaahap ng nanay niya, yung sa pag-udyok ng anak ng pulis na barilin at ang tatay niya ay pulisman, binaril po yung kanyang nanay, dito po nahandusay ng 2 beses. At hindi pa po nagkasya, binaril na rin yung anak ng lalaki. At pagkatapos, siya po ay tumalilis na. Sa kanyang pagtatalilis, hindi po totoo lumalabas na siya nag-surrender. Siya ay harang ng napakaraming mga pulis sapagkat biglang bumalita na merong barilan dito sa lugar nito. At dito po sa aking kinatatayuan, dito po nakahandusay ang mag-ina. 52 years old yung nanay, 25 years old yung anak. At ngayon po, pupunta na po ako sa Paniki Municipal Jail upang tignan ko ang itsura nitong matapang na pulis. Nandito tayo ngayon sa harapan ng Paniki Town Hall na kung saan sa likuran po nito ay yung pong preso kung saan nakadetain ngayon yung pong pulis Parañaque na pumatay na walang awa sa mag-ina doon po sa aming pinanggalingan ngayon na barangay. Atin pong pinagbibigay alam na ang mga pangyayari po rito ay dinadayo ng mga marami pong media sapagkat ito po ay naging viral sa social media at napakarami po ang mga kapwa natin pamamahayag na nagpo-cover. At dahil po rito, inaasahan natin na magkakaroon po ng masiglang coverage at siguro, hopefully, magkaroon po ng rallying point na magkaroon na ng mga
kilos upang putulin na yung karahasan na nagiging kultura ng ating kapulisan. Ito po si Waldy Carbonell, nandito po ngayon sa harapan ng Paniqui Town Hall. Isang mapagpalayang araw po ulit sa ating mga kaibigan. Ito po ang Tower ng Demokrasya. Nandito po tayo ngayon sa Paniqui, Tarlac. Ito po ang Paniqui Town Hall na kung saan kakagaling lamang po namin dun sa Barangay Bayawasan na kung saan meron pong dalawang mamamayan ng Paniqui na pinagbabaril hanggang mamatay ng Pulis Parañaque. Ang Pulis Parañaque na ito na napilido po yung Junel Huesca ay kasalukuyan nandito po sa likod ng munisipyo na ito, yung pong kanilang municipal jail, at naghihintay po, darating daw po yata dito yung hepe ng pulisya bilang pagpapakita ng anumang jurisdiksyon dito po sa pumatay ng taga Paniqui, Tarlac. Magbabalik po kami para bigyan po kayo ng iba pang ulat ng development tungkol po rito. Sa ngayon, hindi naman po tayo maaring basta na lamang papasok po sa kulungan na yan sapagkat meron po sila mga procedure at tayo po ay patuloy na mag-iimbestiga tungkol po sa mga pangyayari na ito. At ang development po ng kaso na ito ay ating pong ihahatid sa inyo upang sa ganun makatulong po tayo sa ating pong pagkamit ng katarungan para po sa dalawang biktima ng police brutality sa ilalim ng reign of terror ni Mr. Rodrigo Inutil Duterte. Yun po ang ating pong isang episode ng ating pong pagpunta dun sa Paniqui, Tarlac, kung saan on the spot nakita po natin ang pinangyarihan ng walang karumal-dumal na pagpatay sa mag-inang kapitbahay ng pulis na ito. Ang pangalan ay Master Sergeant Junel Huesca ng Parañaque Police Department. Ano pong nakikita natin dito? Sa dami po ng mga reaksyon at sa ating pong ginawang mga pag-interview ng kapwa po nating mga mamamahayag at pakikipagpalitan ng kuro-kuro sa mga pulis. Kasama na rin yung isa pong pinsan na retired police na ngayon na si Reynaldo Carbonell na dating Parañaque Police Department. Abay, ang aking nakikita ay bagamat hindi nila inaamin ito sa akin, itong mga pulis na ito, at bagamat itong pinsan ko, itong si Reynaldo Carbonell na nag-retire na po kasi matanda na. Abay, ang nakikita ko po yung culture, yung kultura ng pagpatay na pinauso at pinairal ng Administrasyon Duterte. Hindi po katakataka ito sa akin pong pakikipagpanayam sa mga napakarami pong mga media practitioner. Ano pat hindi po sila kumikibo, hindi po sila nagre-report, pero malaya po nilang sinabi sa akin mas mga grabe pang pangyayari na kagagawan ng police department magmula po nang dumating sa pulisya ang mga kautusan ni Mr. Duterte na patayin ang mga drug users, drug pusher at lahat ng mga illegalistang drogista. Ang nangyari po diyan ay kahit na sino ay kandidato maging drogista. Therefore, kahit na sino kandidato na dapat patayin. At dahil po dito, itong nauso na ngayon. Ultimong mga army ay kayang-kaya ng patayin ng mga pulis. At ito po naman ay hindi fake news sapagkat nakita ninyo ito sa report na dyan sa Hulo, tinambangan ng mga pulis ang mga Armed Forces of the Philippines at yung 4 ay kanilang pinagpapatay dyan mismo sa checkpoint. Yan po ay naging ugat ng pagkakatampuhan ng command ng Armed Forces of the Philippines doon po sa mga pulis dyan sa Hulo.
Ngayon, ano po ang ating binabagtas dito, ating pong pinapaksa? Yung po bang kultura ng malayang pampatayan, andyan sa pagpatay kay Kian de los Santos, andyan sa pagpatay kila Kim Ramos, Kim Lester Ramos, hanggang ngayon, wala pa pong investigasyon na umuusad. Hanggang ngayon, wala pang warrant of arrest yung Marikina Police na pumatay ng walang kaabog-abog doon po kay Kim Ramos. Tayo po ay magsasagawa ng mga follow-up investigation hinggil po dito sa maraming patayan na ito, sapagkat na-inspire po ko doon sa katapangan ng ating po mga kapwa media practitioner na magsiwalat sa atin ng palihim tungkol po sa kanilang mga nalalaman. Ito po ang dahilan kung bakit masigasig po tayong magtataguyod ng ating po sariling investigasyon, sarili po nating mga report, pamamahayag na gagawin, at ito ay ating pong idadambana dito po sa Kawal ng Demokrasya, at ating babahagian ng ating po mga pananaw at ilang pang materyales si kasamang Percy Lapid, para meron po tayong katuwang, sapagkat karamihan po ng media ngayon ay napakatapang po pagka walang nakikinig. Pasikreto po yung kanilang katapangan, hindi mo naman sila masisisi, karamihan lamang po. Lalo tigit pagka malaki ang network, lalo po nag-iingat ang mga media practitioner, sapagkat baka po sila matanggalan ng trabaho. Tayo po ay naiiba sapagkat kami ni Percy Lapid hindi maaaring tanggalin sa trabaho, sapagkat wala po kaming trabaho doon po sa istasyon na yan. Kami ang bumibili ng oras, kami ang nagbabayad sa istasyon para magkaroon kami ng kalayaan na mamahayag, nang hindi kami natatakot na baka mag-pull out ang advertisement, baka ma-ostracize sila ng Malacanang, baka sila ay pahirapan o baka sila ay madamay sa patayan. Basta sa ngayon, ang nagiging uso po na gusto na natin pahintuin, yung uso ng pagpatay, sapagkat walang patumangga na po itong patayan na ito sa ilalim ng Digonggong Duterte na ito. Napakarami na po mga pinapatay, at ang mga Pilipino hindi namumuhi sa mga mamamatay tao, hindi namumuhi ang mga Pilipino sa mga magnanakaw o sa nag-aaboso sa kanilang uniforme o tungkulin. Namumuhi sila sa mga NPA at komunistang Pilipino, pero hindi sila namumuhi doon sa mga nag-uutos na patayin ng mga Pilipino. Hindi karumal-dumal sa kanila yung ganyang uri ng patayan. Ang kanilang karumal-dumal ay yung imahin ng NPA na dapat isumpa, ang imahin ng NPA na sila'y komunista, dapat sila'y patayin, ang imahin ng NPA na sila'y kaaway ng bayan, na dapat sila ay pandirihan. Yung po mga tunay na kaaway ng bayan, yung mga pumapatay, pareho po itong ginawang walang patumanggang karumal-dumal na pagpatay dyan po sa Paniki, Tarlac. In-interview ko po yung mga kapitbahay, na-interview ko yung mga kamag-anak, na-interview ko yung kuya nitong si Gregorio, Mr. Gregorio, 25 years old na bata, at ang kanila pong panganay ay 29 years old. Siya po ay pang-apat na anak na lalaki, at nung kasalanan ng nanay ay nung hinihila po yung kanyang anak at kakalad ka rin ng pulis, inaakap niya po ito, at habang inaakap niya ito, siya po ay dinudunggol-dunggol naman sa ulo ng batang dalagitang anak ng pulis, at pinagmamalaki niya ng kanyang tatay ay isang pulisman o pulis. Yan po ay kultura, hindi po nila sinasadya yan. Yan ay natural, yan ay hindi nila pinaktis, yan ay kaugalian, sapagkat sa panahon ni Duterte, ang pulis ay parang meron martial law powers. Ano po ang solusyon natin dito? Baguhin po natin yung kultura na yan, sapagkat hanggang nandyan si Duterte, tuloy-tuloy ang patayan na nangyayari. At habang ko'y nagsasalita ngayon, marami po mga pulis sa iba't ibang lugar ng ating pong bansa na siyempre kumakampi po dito sa kapwa nila pulis. At tuwing meron kayong mga isusumbong doon po sa Internal Affairs Office, Internal Affairs Service or IAS ng PNP, automatic ang kanilang kakampihan siyempre ay ang kanilang kapwa pulis. Yan po nangyayari. Yan po ang aking karanasan nung tinulungan ko po yung isang
taga Navotas na isang ginang hinuli basta. Siya po ay plinantingan ng shabu, plinantingan ng pera. Ngunit sa CCTV, kitang-kita yung kanyang pagkahuli sa kanya. Nasa tricycle, namamalengke. Ngunit pagdating po sa istasyon ng pulis, meron na siyang picture na siya ay nakaupo at nakahuli sa kanyang katawan di umano ang mga shabu na noon lamang niya nakitang inilatag sa kanyang harapan at mga perang sinasabi ng pulis na mark money. Siyempre, akin pong tinulungan itong ginang na ito. Sumunod ako sa pamunuan ng Philippine National Police at pinasagot yung Philippine National Police. Ang sagot po ng police, legitimate police operation yan. Talagang nakunan siya ng shabu. Talagang yan ay trinabaho sapagkat siya ay drug personality. Na iba na po ang tema ng istorya at alam po ba ninyo kung ano ang kinampihan ng PNP? Siyempre, yung report ng PNP kontra sa report ng Kawal ng Demokrasya. Ngayon, ano pong gagawin natin? Mananawagan po muna tayo. Ulitin ko po itong panawagan na ito ng Kawal ng Demokrasya. Abay, nabalitaan ko, naghihintayan kung sinong mauuna na mag-rally. Ang sabi ng marami, pagka marami ng tao dyan sa People Power Monument, susugod na rin kami. Ganun din po yung mga iba kong nakakausap. Anong ibig po sabihin? Walang mangunguna. Ngayon, pagka hindi po tayo mangunguna at hindi ngayon, kailan pa po tayo mangunguna? Kailan pa tayo kikilos? Paghihintay natin yung 2022, kalokohan po yung eleksyon. Wala po akong tiwala sa eleksyon ng Pilipinas sapagkat pag matino ang eleksyon ng Pilipinas, hindi po lalabas yung mga parin nila Bongo, nila Bato de la Rosa, nila Lito Lapid, mga magnanakaw na parin ni Bong Revilla at yan pong si Amy Marcos. Naniniwala po tayo na ang ating pong electoral system ay pungkag, isa pong farcical, hindi makatotohanan at wala tayong aasahang pagbabago dito po sa halalan na ito. Ano po nararapat? Mag-people power na po tayo sa February 14, Valentine's Day, Project Valentine, araw ng pagmamahal sa inang bayan. Magkikita-kita po tayo, makikinig po kayo dito sa Kawal ng Demokrasya sapagkat sa mga huling araw ko lamang ibubunyag kung ano at saan lugar natin ito gagawin para hindi po tayo mapaghandaan ng mabuktot at karumal-dumal na reign of terror ni Mr. Rodrigo Inutil Digongong Duterte. Ako po si Waldy Carbonell, Kawal ng Demokrasya, hindi fake news, hindi fake account. Ito po ang ating mukha. Yan po ang ating pangalan, Oswaldo Carbonell. Ang aking pong address, 9th floor, Paragon Building, Mandaluyong City, EDSA Corner, Reliance Street. Ang ating pong telephone number, 0927-738-6913. Hindi po tayo nagtatago, tayo po ilalantad, tayo po nananawagan. Ang ating pong kapital dito ay katotohanan at pagmamahal sa bayan.